Matagal na siyang wala pero hindi mo pa rin mabitawan. Bakit hindi na lang ako? Mahirap ba akong mahalin? Mia Moore Tales presents Love Me, Doc. Written by Bonnie Licious. Isa si Claire sa mga kilalang nurse sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Hindi lamang dahil sa angkin niyang ganda, kundi dahil na rin sa galing niya. Hi Nurse Claire, ang ganda mo ngayon ah. Pagbati sa kanya ng isa sa mga intern nurse pagdaan niya sa hallway. Baliw, palagi naman niya maganda. Pakikipagtalo pa ng isa nitong kaibigan. Napabuga na lang siya ng hangin dahil sa makukulit na mga lalaking nurse. Grabe, ang haba talaga ng hair mo no? Pakiayos naman baka matapakan. Pagbibiro sa kanya ng kaibigan niyang si Mara. Nakakairita, wala bang araw na tahimik? Pabagsak siyang umupo at pumikit. Hindi lang nurse ang nagkakagusto sa iyo pati rin mga doktor. Wala pa rin bang nakakakuha ng atensyon mo? Ang daming gwapo rito oh. Patuloy na pangungulit ni Mara. Gwapo nga, mga siraulo naman. At saka trabahong pakay ko dito no, hindi lande. And please Mara, straight na yung ship natin ngayon. Patulugin mo naman ako. Pagod na yung katawan ko at gusto nang bumagsak nitong mata ko. Ilan saglit lang ay tumahimik na rin ang kaibigan niya kaya nakatulog na siya. Ngunit ilang minuto pa lang siya nakakatulog ay pinatawag agad siya. Ano nangyari? Tanong niya kay Mara. Na-aksidenteng bus. School bus, Claire. Natigilan siya sa sagot ni Mara. Parang may kumirot sa puso niya na makitang umiiyak na mga bata. Mga batang puno ng dugo at mga batang walang malay. Dahil sa aksidente ay naging abala sila. Straight ulit ang ship nila. Pagkatapos ng trabaho ay agad na rin silang kumain para magpalakas. Namatay daw yung teacher, niyakap niya yung mga bata. Bulong sa kanya ni Mara. Hindi maiiwasan na may mamatay. Halos araw-araw nilang nasasaksihan yun. At kahit pa estranghero lang ang mga ito sa kanila, hindi nila mapipigilan na masaktan sa tuwing may buhay na nawawala. Nurse Claire, pinapatawag ka ng direktor. Sabi ng isang nurse sa kanya. Hindi na niya tinapos pang pagkain. Pumunta na siya sa office ng direktor. Yes, ma'am? Tanong ni Claire sa direktor na mami niya. 33 years old ka na. Wala ka pa rin bang ipapakilala sa aming boyfriend? Palihim na napabuga ng hangin si Claire na marinig na naman niya yun. Mami, malaki na ako. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Kung gugustuhin ko mang hindi mag-asawa, problema ko na po yun. Hindi ka pwedeng hindi mag-asawa, Claire. Ikaw lang nag-iisang anak namin ng daddy mo. Kailangan mo rin ng tagapagmana. At ikaw ang magmamana ng ospital kapag nag-retire kami. Bakit ba naman kasi hindi ka nag-doktor at pag-nurse pang pinili mo? Pagpaparinig dito sa kanya. Ay, ito na naman tayo. Ma'am, huwag na po natin pag-usapan yan. Pagod niyang sabi rito. Ang tagal-tagal mo na rito, hindi ko pa rin alam kung anong dahilan mo. Nanatiling tahimik si Claire. Dahil kahit nasabihin ko sa iyong rason ko, hindi ka pa rin naman makikinig. Ano pa bang silbi ng pagsabi ko sa iyo? Anya sa isip. Pinakinggan niya mga sermon ng ina. Pagkatapos ay bumalik na rin siya sa trabaho. Nang hindi na masyadong busy ng ospital ay nakauwi na rin siya sa kondo. Ikaw ang palaging kasama ko sa ospital. Pati ba naman dito sa kondo ko? Pagod niyan tanong kay Mara. Aalis ka rin naman dahil nagpatayo ko ng bahay. Kumusta na pala yung bahay mo? Baka next month or ngayong buwan ko matitirahan. Hindi ka na welcome doon Biro niya sa kaibigan. Hindi talaga ako pupunta doon dahil susuluhin ko na tong kondo mo. Natatawang sabi ni Mara. Nga pala girl, may bagong lipat na doktor daw. At lalaki Hindi na ako mag-a-assume dahil mukhang sa'yo rin mapupunta. Napailing na lang siya at natulog pagkatapos kumain. Maagi siya nagising kinabukasan para mag-jogging. Maraming napahanga na makita ang bagong doktor, habang si Claire ay nag-focus lang sa trabaho. Oh my God girl, ang gwapo niya, walang halong biro. Sobrang gwapo niya talaga. Ang sexy yung tignan sa suot ng medical coat. Feel ko talaga, ang lalaki ng biceps niya tapos may abs pa siya. Kinikilig na pagbabalita sa kanya ni Mara. Mara, back to work. Ang KJ naman ito. Tignan mo muna kasi, saglit lang. Baka makuha na niya ang interes mo. Try mo lang naman, sige na. Hinila siya ni Mara papunta sa bagong doktor. Siya si Doc Tio.
Ang baduy ng pangalan Bulong niya sa sarili. Maraming kumausap sa bagong doktor kaya hindi niya makitang itsura nito. Ngunit natigilan siya na magtamang kanilang mga mata. Walang halong biro. Ang gwapo nga. Malanding sabi ng isip niya. Sa'yo nakatingin, grabe ang karisma mo, girl. Siniko pa siya ni Mara. Palihim siya na pangiti. Pakiramdam niya ay parang nanalo siya. Napansin niya mataray na tingin sa kanya ng ibang mga nurse. Back to work, everyone! Sigaw niya at tumalikod na. Sa kanya inilabas ang kanina pa niyang pinipigilang ngiti. Napapansin ko ng taray mo palagi kay Doc Tio. Reklamo ni Mara isang araw na nasa duty sila. Mataray naman ako sa lahat. Tinaasan niya ng kilay ang kaibigan at bumalik na sa trabaho. Napailing na lang ito. Pati siya'y hindi maintindihan kung bakit parang ang init ng ulo niya kay Tio. Pagkatapos ng shift niya ay dumiretso siya sa cafe na malapit sa ospital. Nang makuha ang order na kape ay akmani siya lalabas, ngunit nakabanggaan niya si Tio. Ano ba? Hindi tumitingin Inis niyang bulong na madumihan ang damit niya. Nang tumingin siya sa lalaki ay napansin niyang natapunan din ito ng kape sa braso. Are you okay? Dali-dali niyang pinunasan ng panyo ang braso nito. Wala to. Bilan na lang kita ng bagong kape. Pasensya na. Pumasok na ito sa loob ng cafe. Napairap siya sa binata at umalis sa roon. Kinabukasan ay binigyan siya nito ng kape. Pagkatapos ay umalis agad. Wow, pati si Doc Tio, nadahali na ng karisma mo. Manghang sabi ni Mara habang nakatingin sa kapeng ibinigay ni Tio. Natapon niya yung kape ko kahapon, pambayad lang to, say na. Ibinigay niya sa kaibigan ng kape at bumalik na sa trabaho. Pinapatawag tayo ng direktor. Pagbabalita sa kanya ni Mara kinabukasan. Kasama ka? Oo raw. Tumatangon sagot ito. Akala niya'y another sermon na naman yun kung bakit wala pa rin siyang boyfriend at oras na para mag-asawa. Ngunit maraming mga nurse at doktora naroon. May problema kaya? Bulong ni Mara. Mukhang may another special mission na naman na ipapagawa. Alam mo naman na every 5 months ay may pinapadala mga nurse at doktor sa isang lugar para tumulong. Sagot niya sa kaibigan. Siguro naman, alam niyo na kung bakit kayo nandito. May isang probinsya na nangangailangan ng tulong at kayong ipapadala namin doon. Kailangan nila ng mga nurse at doktor dahil malayong ospital sa kanilang lugar. Magbibigay lang kayo ng mga simpleng check-up at ililista niyo kung sino yung mga nangangailangan ng agaran tulong para may pagkaloob natin yun sa kanila. At tandaan niyo to walang iba nagbigay ng tulong sa atin. Lahat ng tulong at agarang aksyon na ibibigay ninyo ay mula mismo sa ating ospital. Ayokong isipin niyo na binabayaran tayo para gawin to. Kaya ihanda niyo na mga gamit niyo dahil aalis kayo bukas ng umaga. Sabi ng hospital director. You can all leave now. Nurse Claire, may iwan ka muna. Umalis na lahat at naiwan siya kasamang ina. What do you think about Doc Andrew? Kinikilig na sabi ng mami niya. Kasama siya sa mission niyo. Make a move. Pinigilan niya sariling mapairap. Pagkatapos ay umalis na rin siya. Umuwi na siya at hinanda mga gagamitin, lalo na 3 days sila sa kung saan liblib na lugar. Late si Doc Tio. Bulong ni Mara kinabukasan. Kompleto na silang lahat. Ang kulang na lang ay si Tio. Kapag hindi pa dumating, aalis tayo nang wala siya. Istrikta niyang sabi sa lahat. Bakit naman tayo nagmamadali? Dadating din yun. Sabi ng isa sa mga nurse na kasama nila. Yes, hintayin na lang muna natin and pakicheck na lang ng mga dala nyo. Sabi naman ni Doc Andrew. Ang gwapo talaga ni Doc Andrew. Nililigawan kanya, di ba? Hindi mo bet? Akin na lang. Biro ni Mara. Yes, please. Sa'yo na. Seryoso niyan sabi sa kaibigan. Ito naman, biro lang. Hindi naman ako magugustuhan ni Doc Andrew kasi pangkaraniwan lang naman tong mukha ko. Hindi katulad mong pangmodelong itsura. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Tio. Ang tagal-tagal, pa-feeling special. Pagpaparinig niya sa kadarating lang nilang kasama. Ngunit nanatili lang itong tahimik. Hindi siya sinagot. Siguro iyon ang ikinaiinis niya rito. Parang wala nang ditong presensya siya. Hindi siya sanay ng ganoon. O baka dahil gusto niya ito at gusto niyang gustuhin din siya nito. Mahaba-haba ang binyahe nila.
Sa kasamaang palad pa ay katabi niya si Theo sa buong biyahe habang nagmamaneho naman si Andrew. Ang kasama nito sa harapan ay si Mara. Kukuha sana ng tubig si Claire ngunit nahawakan din ni Theo ang tubig. Sa'yo na. Pagpaparaya nito. Hindi na sa'yo na. Pagtataray naman niya rito. Hindi na siya kinulit pa ni Theo. Kinuha nitong bottled water. Sorry kung nalito ko. Paghingi nito ng tawad sa nangyari kanina. Wala yon. Ngunit pasimple niya itong inirapan. Pagdating sa medical mission ay ginawa na agad nila ang trabaho. Nag-focus si Claire sa mga bata. Sa sobrang busy nila ay hindi niya namalayang pangatlong araw na nila doon. Ate, ang ganda niyo po. Balang araw po paglaki ko, magiging katulad po ninyo ako. Sabi sa kanya ng isang batang puno ng pangarap. Kita niya ang pagkislap ng mga mata nito. Ganoon na ganoon din siya dati. Last day na natin ngayon dito, parang ayoko na umuwi. Nalulungkot na sabi ni Mara. I told you, huwag ka masyado ma-attach dito dahil aalis din tayo. Hindi ko mapigilan eh. Naiiyak na sagot ito. Napailing siya at niyakap ang kaibigan. Nang gumabi na, ay pinatawag silang lahat ni Doc Andrew. Dahil ito na yung huling gabi natin dito. Pasasalamat nila sa atin ng mga tuba nila rito. Papaalala ko lang sa iyo na sobrang tapang niyan kaya alalay lang. Magbo-bonfire din tayo. Let's enjoy this night. Congratulations everyone. Nagpalakpakan ng lahat sa sinabi ni Doc Andrew. Naging abalan lahat sa paghahanda para sa inuman nila. Nagluto na rin ang mga babae ng pulutan. Ang iba'y hinanda ang bonfire. Naglapag din ng mga tela para maupuan. Luto na lahat! Malakas sa sigaw ni Mara. Nagpalakpakan ng iba dahil sa excitement. Huling gabi na natin dito pero nagtataray pa rin si Nurse Claire. Dahil dyan, ikaw ang unang sa shot. Kantyaw sa kanya na mga kasamahan. Walang anak-anak dito, hindi ka anak ng direktor dito. Biro pa sa kanya ni Mara. Inirapan niya mga ito na tinawanan lang siya. Sumunod na lang siya para tigilan na ng mga ito. Nung una hindi niya nagustuhan ang lasa ng alak, pero habang tumatagal, ay nasasanay na rin ang lalamunan niya roon. Lumabas ang kakulitan ng mga kasamahan niya, ngunit ang napapansin lang ni Claire ay ang tahimik na pagtingin sa kanya ni Theo. Sa dinami-rami na nagkagusto sa kanya, sa dami ng lalaking nakilala niya, kay Theo lang siya nahihirapan. Hindi niya ito mabasa. Nalilito siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Kung nagagandahan ba ito, crush ba siya nito o naiirita na ito sa pagmumukha niya? Nang lumalim ang gabi, ay umingi na silang lahat dahil lasing na rin ang karamihan sa kanila. Tama na to, matulog na tayo. Pagpapatigil sa kanila ni Doc Andrew. Nagreklamo mga kasamahan niya dahil gusto pang uminom. Ngunit iniligpit na ni Andrew ang lahat. Kaya wala na silang choice kundi ang bumalik na sa kanya-kanya nilang silid. Pagtayo niya ay muntik pa siya matumba sa sobrang hilo. Nakita niyang akmang paglapit ni Theo ngunit tumigil din nang napansing hawak na siya ni Andrew. Hatid na kita. Sinubukan siyang alalayan ni Andrew ngunit lumayo siya rito. Si Marang asikasuhin mo kaya kong sarili ko. Hindi na rin nagpumilit pa si Andrew at itinuon agad ang atensyon kay Mara. Umalis na rin ang mga kasama nila at naiwan silang dalawa ni Theo doon. Hindi mo kaya hatid? Tanong niya sa doktor. Napabuga ito ng hangin at inalalayan siyang tumayo na para bang napilitan lang ito. Pero hindi na yun mahalaga kay Claire lalo na't may naiisip siya kanina pa. May, hihingin akong pabor sa'yo. Malambing niyang sabi kay Theo. Pagkatapos mo akong tarayan dahil nalito ko, hihingi ka sa akin ng pabor. Aware ka ba na sa loob ng 3 araw natin dito, ako palagi ang tinatarayan mo? Tapos hihingi ka sa akin ng pabor. Natatawa pang sabi ni Theo. Sige na, pumayag ka na. Patuloy ng pakiusap niya rito. Lasing ka lang, matulog ka na. Hindi ako lasing, okay? Kaya ko pang tumayo, oh. Bumitaw siya rito at sinubukan tumayo ngunit muntik na siya matumba. Buti na lang at nahawakan ulit siya nito. Huwag ka nang pasaway, tara na. Makinig ka kasi. Irita niya sigaw dito. Malakas itong pinalo sa dibdib. Ngunit natigilan siya nang maramdaman kung gaano katigas yun. Fine, sabihin mo na. I'm all ears. Be mine. Seryoso niyan sabi rito, ngunit malakas lang itong umubo.
Lasing ka nga, ang lakas ng tama mo. Inalalayan siya ulit ito. I'm serious. No. Ma-autoridad ang sagot ito. Hear me out first, okay? Siguro naman alam mo na kung sino yung parents ko. My mom kept on insisting na magpakasal na ako kasi nga matanda na ako. Wala na rin ako sa kalendaryo. Eh di welcome sa bingo card. Sigaw pa niya. Alam mo, mabait naman talaga si Doc Andrew, pero hindi ko kasi talaga siya bet. At alam ko at napapansin ko kahit na hindi pa sabihin sa akin ni Mara na type niya si Andrew. Ayoko naman na ako pa yung maging hadlang sa buhay pag-ibig ng best friend ko, di ba? Kaya sige na, please, tayo na lang. Naririnig mo ba kung ano sinasabi mo? You sound desperate. I don't care, okay? Malaki pa namang paghanga ako sa'yo. Pero sa naririnig ko ngayon, hindi ko na alam. You're judging me! Irita niyan sigaw. Pumayag ka na, hindi na kita tatarayan, I swear. Umiling lang si Theo at hinatid na siya sa tutulugan niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka pumapayag. Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Hindi lang ikaw nandito, natutulog na yung iba oh. Tinakpan nitong bibig niya gamit ang pala dito. Bakit ba kasi ayaw mong pumayag? May anak ako. Seryosong sabi ni Theo dahilan para matigilan siya. Di ako nagbibiro at hindi ko to sinasabi sa'yo dahil gusto kong tumigil ka o ano. Sinasabi ko sa'yo to dahil yun ang totoo. Kaya ako na-late noon dahil hindi ko maiwan ang mga anak ko. Mga? Ilan sila? 2. Simpleng sagot ito. Kambal. Mahilig ako sa bata. May asawa ka ba? Wala. Sagot na lalaki. Ano naman ngayon kung may anak ka? Ang mahalaga, wala kang asawa. Sinasabi mo yan dahil akala mo mapapatigil mo ako pero hindi. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Pagmamatigas si Claire, wala naman siyang pakialam kahit na may anak pa si Theo. Mas mabuti nga yun dahil hindi na siya mapapressure na magkaanak. Fine. Pumapayag ka na? Napangiti siya. Pero? Dapat, magkita tayong 2. 2 beses sa lugar kung saan hindi natin sinadya magkita. Yung parang tadhana mismo nagdala sa atin sa isa't isa. Hindi sinasadya dapat, Nurse Claire. Kapag nalaman kong plinano mo na magkita tayo sa araw na yon, tanggapin mong hindi yan sagot ko. Mahinahon na paliwanag sa kanya ni Theo. Naniniwala ka talaga sa mga sign na yan? Ay, but fine, okay. That's easy. Anything more? Wala na, matulog ka na. Please, kanina pa akong inaantok. Patulugin mo na ako, pumasok ka na sa loob. Masayang pumasok si Claire dahil pumayag si Theo sa gusto niya. Madali lang naman ang gusto nito. Magkikita talaga sila palagi dahil magkatrabaho sila. But of course, sasabihin nitong hindi yun counted. Pero nasa iisang syudad lang naman sila, nasa iisang bansa. Imposible namang hindi sila magkita ng hindi sinasadya. Ngunit ang akala niyang madali ay hindi pala. Masyadong busy si Theo na kahit sa ospital ay madalang niya itong makita. Kaya hindi ako nagdoktor eh. Bulong niya sa sarili. Ayaw mo magdoktor pero bet mo naman yung doktor. Chika ka naman dyan. Nakuha na ba ni Dr. T yung atensyon mo? Pangaasar sa kanya ni Mara. Nakuha mo na bang atensyon ni Doc Andrew? Asar niya rin sa kaibigan. Napanguso ito ngunit kalaunan ay napangiti rin. Iniiba mong usapan eh. Kinikilig nitong sabi. May plano ako. Total, gustong-gusto naman ni Mami na magkaasawa ako ng doktor. Eh di maghahanap ako ng doktor. Nakangiti niyan sabi. At si Dr. T yung ibig mo sabihin? Siya ipapakilala mo sa parents mo bilang boyfriend mo? At sa tingin mo, matatanggap nila? Ay, hindi na importante no. Ako nang bahala dyan. Hindi na rin naman ako lugi kay Tio dahil gwapo siya. At isa pa, may 2 siyang anak. Hindi ko na kailangang pang problemahin ang masakit na pagli-labor nating mga babae dahil may anak na kaming 2. Kinikilig na sabi ni Claire. May anak siya? O hindi halata ha? Napakahati-dahati naman niya. So, anong plano mo? Kamahirapan kang mapapayag yan. Hard to get yan. Hindi katulad ng mga lalaki dito na isang sabi mo lang, napapasunod mo agad. May kasunduan silang 2 ni Theo kaya alam niyang papayag din ito. Ngunit hindi siya makampante dahil hindi talaga sila nagkikitang 2 sa labas ng ospital. Kainis! Inis yan singhal na makasalubong niya si Theo at nakita ang pag-smirk nito. Hindi na talaga tayo magkikita pa. Bulong pa nito sa kanya pagkatapos ay nilagpasan lang siya. Hinayaan niya ito sa pangiinis dahil sinabi niya rito na hindi niya ito tatarayan pa.
Pinapatawag mo raw ako, ma'am. Please, tawagin mo na lang ako kapag free time ko. Baka isipin pa ng iba na unfair dahil nakakapagpahinga ako. Reklamo ni Claire sa mami niyang muli na naman siyang ipinatawag. Gusto ko lang malaman ang update tungkol sa sinasabi mong boyfriend mong doktor. Kailan ko ba siya mamimit? Kilala ko ba siya? Si Doc Andrew ba? Masayang tanong nito, napairap siya. Makikilala mo rin siya kapag umuwi na si Daddy dito sa Pinas. Gusto kong sabay kayong dalawa para isang beses na lang. Hindi yung makikilala mo siya tapos pag uwi ni Daddy, papakilala ko na naman ulit. Ang hassle kaya? Ay, fine. Sumuko rin ang kanyang ina at hindi na siya kinulit pa. Hindi nagtagal ay bumalik si Claire sa trabaho niya pero hindi pa rin matahimik ang isip niya. Kailangan niyang mapapayag si Theo. Paano kung biglang umuwi ang ama niya at wala siyang maipakilalang boyfriend? Sigurado ipipilitan naman siya nito sa taong hindi niya gusto. Kay Doc Andrew. Lalo siyang nainis sa naisip. Alam niya may gusto ritong kaibigan niyang si Mara kaya lalong ayaw niyang mapasok sa ganoong sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Claire ng invitation card mula sa isa nilang kaklase ng college. Nabigla siya nang malaman na ikakasal na ito. Lovebirds lang natin sila nung college, ngayon ikakasal na. Sabi niya kay Mara habang ipinapakita ang card. Pero kayo lang naman ang close, no? Mataray na sagot ni Mara. Pwedeng mag-bring one, dadalhin kita. Naganda sila para sa paparating na kasal. Ayaw ni Claire na magmukhang hindi maayos sa harap ng mga ito, lalo na't sigurado siyang marami ring darating na dati nilang schoolmates nung college. Magbihis ka na nga, magsisimula ng kasal. Irita niyang sabi kay Mara na abala pa sa panonood ng TV. Nakahanda na ako, okay? Sagot nito bago tumayo. Pagdating nila sa simbahan, tahimik lang siya sa gilid. Sa totoo lang, ang inaabangan niya ay ang pagkain sa reception. Matapos niyang batiin at i-congratulate ang bride at groom, ay dumiretso na siya sa buffet. Doc Tio! Napatigil si Claire sa pagkuha ng pagkain na marinig niyang tinawag ni Mara ang pangalan ni Tio. Nandito ka pala. Kayo pala. Gulat na sabi ni Tio na makita siya. Kaklase namin ng college yung bride. Ikaw, Doc? Tanong ni Mara. Pinsan ko yung groom. Sagot ni Tio. May iwan ko muna kayong dalawa rito Nakita ko kasi yung crush ko dong college tayo. Kinikilig na sabi ni Mara bago sila iniwan. Napangiti si Claire habang nakatingin kay Tio. Hindi ko sinadya to, Doc Tio. Huwag ka masyadong makampante. Sagot nito. Una pa lang to. Napanguso siya. Sa halip na makipagtalo, in-enjoy na lang niya ang pagkain sa kasal. Hindi pa ganong malalim ang gabi na magpasya siyang umuwi. Maaga pa kasi siyang papasok sa trabaho kinabukasan. Lilipat ka na sa bahay mo? Kailangan mo ba ng tulong? Magbabayad ako ng mga taong tutulong sa'yo. Alam mo naman na nasa Japan pandati mo kaya hindi na muna siya makakatulong sa'yo. At alam kong ayaw mong tumulong ako. Sabi ng mami ni Claire nung bago siya lumipat ang bahay. 2 tao lang ang kailangan ko na maghahatid sa mga gamit ko at magbubuhat. Huwag na masyado marami, sasakit lang ulo ko. Reklamo niya. Naaalala niya dati nung lumipat siya sa kondo niya ay sobrang daming tao ang inutusan ng mami niya kaya sumikip ang kondo niya kahit sobrang laki ng espasyo. Sa araw na walang trabaho siya lumipat dahil nasa trabaho si Mara ay siya lang mag-isa. Hi po! Bagong lipat po kayo? Napahinto si Claire sa gate nang may isang batang babae na kumalabit sa kanya. I live nearby po! Hi sweetie, ikaw lang ba mag-isa? Malambing niyang tanong dito. Hindi po, nag-CR lang po yung ate ko po. Naipasok na po namin lahat, ma'am. Sabi sa kanya ng kargador na tumulong sa kanya. Alam niyang binigyan na ito ng bayad ang mami niya pero binigyan niya pa rin ito ng tip. Salamat. Nang lingunin niyang muli ang bata ay hindi na niya ito nakita pa. Mukhang umuwi na. Kinabukasan, lumabas si Claire para mag-jogging. Plano lang sana niyang tumakbo ng konti para maging healthy. Pero 5 minuto pa lang, hinahapo na siya. Okay, enough cardio for today. Bulong niya sa sarili habang hinihingal. Napaupo siya sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno. Pumikit siya sandali at hinayaan ng malamig na hangin na dumampi sa mukha niya. Tahimik ang paligid at saglit siya nakaramdam ng kapayapaan. Hi po!
Agad siya napamulat nang marinig ang cute na boses ng isang bata. "Hello!" sabi ni Claire habang inaayos ang upo. "Nice to see you again." Lumapit ang batang babae at umupo sa tabi niya. Parang matagal na silang magkaibigan. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Ako po si Stacy. 7 years old na po ako." Masigla nitong sagot, sabay taas pa ng 7 daliri. Napangiti siya. "Wow, big girl na pala. Ako naman si Claire." "Ano pong work niyo po?" usisa ni Stacy. "Nurse." Simpleng sagot niya. "Pareho po kayo ni Daddy." Napakunot ang noon niya. "Talaga?" "Hindi kaya." Biglang may isang batang babae na lumapit sa kanila. Nakakross pa ang mga braso sa dibdib. "Doktor si Daddy at saka isusumbong kita kay Daddy. Sinabi na niyang huwag ka makikipag-usap sa strangers." Napatingin si Claire sa dalawang bata. Halos pareho ang mukha ng mga ito, nagkatalo lang sa hairstyle at attitude. "Siya po si Ate Stella ko," sabi sa kanya ni Stacy. "Mataray po yan, ambad niyo po sa akin. Pasaway ka lang talaga." Mataray na sagot ni Stella. "Sinabi na ni Daddy na huwag ka makikipag-usap sa strangers eh." Mukhang iiyak na si Stacy kaya ngumiti si Claire at marang hinaplos ang ulo nito. "Tama si Ate Stella mo," sabi niya na malumanay. "Hindi ka dapat nakikipag-usap sa hindi mo kilala." Napatingin siya sa kabilang direksyon at napansin niyang may lalaking para naghahanap ng dalawang bata. "At mukhang tinatawag ka na rin ng daddy mo," dagdag niya. "Sumunod ka na kay ate mo." Tumango si Stacy. "Nice to see you again, Stacy." Hindi niya napigilan na halikan ng pisngi ng bata bago ito umalis kasama ang kapatid. Tahimik na naiwan siya sa bangko. Napahawak siya sa tiyan niya. "Ay, parang gusto ko tuloy magkaanak ah." Bulong niya sa sarili. Napabuntong hininga siya bago tuluyang umuwi. Pagpasok niya sa bahay, napatingin siya sa paligid. Malaki ang bahay niya. Masyadong malaki para sa isang tao lang. "Ang laki-laki ng bahay ko. Ako lang naman mag-isa." Reklamo niya sa sarili habang naglalakad papuntang sala. "Ay, ngayon naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto kong pag-asawahin ni Mami." Napahinto siya sandali. Pero hindi naman nabibili sa grocery ang asawa. Dagdag niya. Hindi rin naman napupulot sa labas ang pagmamahal. Napailing siya. "Tignan mo ko." Bulong niya sa sarili. Kinakausap ko ng sarili ko. Malapit na talaga akong mabaliw. Buti na lang at biglang tumunog ang phone niya. "Mara," sagot niya agad. "Kumusta ka dyan?" Tanong ng kaibigan niya sa kabilang linya. "Ito." Dramatikong sagot ni Claire habang humihiga sa sofa. "Iniisip kung bakit sa dami ng lalaki may gusto sa akin, single pa rin ako. Napaka-choosy ko talaga." Narinig niya ang malakas sa tawa ni Mara sa kabilang linya. "Sa sobrang dami kasi, hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo." Pangasar nito. "Sabi mo na lang na hindi mo nakuha yung gusto mong lalaki kaya ka nagre-relapse dyan." "Salamat Mara ha, ang helpful mo." Sarcastic niyang sagot. "Ito naman pikon agad. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka naging strict sa sarili mo?" Seryosong sabi ni Mara. "Ayaw mong matulad sa love story ng mga magulang mo. Gusto mo yung totoo, hindi yung minadali. Hindi ka picky. Pinoprotektahan mo lang future babies mo. Kasi sila maghihirap kung maling lalaki yung mapapangsawa mo." Napabuntong hininga si Claire. "Ay, may nakita akong dalawang bata kanina," kuwento niya. "Sa tingin ko, kambal sila. Parehong babae at sobrang magkamukha. Halos hindi ko nga makilala kung sino si Stacy at sino si Stella." Napangiti siya na maalala magkapatid. Dahil sa kanila, parang gusto ko na magkaanak. Ang hirap naman kasi makahanap ng matinong lalaki ngayon. "May nakita ka na." "Sino naman? Si Doc Tio?" Sabay tawa. "Eh mukha naman siya matino," sabi ni Mara. "At saka yung gusto mong magkaanak, masasave ka ni Doc Tio sa pinang liver kasi single dad siya. Pero mag-ingat ka pa rin. Minsan mahirap pumasok sa buhay ng taong hindi pa tapos magmahal ng iba." "Paano mo naman nasabi yan?" "Eh nalaman ko lang na namatay ang asawa ni Doc Tio no, ipinanganak ang anak nila." "Kung makapagpaalala ka naman," sagot niya pagkatapos. "Eh hindi ko naman gusto si Doc Tio. I just need him, okay?"
para tigilan na ako ni Mami sa pagrereto kay Doc Andrew. Ay sus! Natatawang sagot ni Mara. Ako pa talaga niloloko mo. Kung hindi mo gusto si Doc Tio, bakit siya pa? Napailing si Claire kahit hindi siya nakikita ng kaibigan. Sa dami ng lalaking pwede mong piliin, doon ka pa sa lalaking mahirap kunin. Dagdag ni Mara. Sige na, matutulog muna ako. Ikaw rin, itodo mong pahinga. Balik trabaho ka na bukas. Wow, thank you sa concern sabi niya. Tigilan mo ng kakaisip. Para ma-divert ang atensyon ay nagbasa na lang siya ng article sa phone niya. Pero sa totoo lang, hindi article ang laman ng isip niya. Kung hindi, si Doc Theo. Dahil hindi pa mahigpit ang working hours niya, naisipan ni Claire na mag-grocery. Napansin kasi niyang puro order na lang siya ng pagkain sa labas itong mga nakaraang linggo. Kahit gusto niya magluto, wala naman siya makitang sangkap sa ref niya. Maliban sa tubig at isang lemon na hindi niya maalala kung kailan niya binili. Saan ka pupunta? Tanong ni Mara na makita siya nagbibihis. Kakadating ko lang dito, alis ka na. Sige, magstay ako rito pero wala tayong kakaining dalawa. Sagot niya habang kinukuha ang susi ng kotse. Ito naman hindi mabiro. Akala ko aalis ka dahil nandito ako. First time ko pa naman makapasok sa bahay mo. Sige na nga, basta pagbalik mo dapat may dala kang masarap Pagbalik ko talagang may masarap. Sagot ni Claire. Dahil ako yung masarap. Napaiyaw agad si Mara at umaktong nasusuka. Inirapan lang niya ito bago tuluyang umalis. Pagdating niya sa mall, dumiretso siya sa grocery store. Kumuha siya ng basket at nagsimulang mamili. Sa kalagitnaan ng pagkuha niya ng junk food ay bigla siya napatigil. Hi po! Napalingon siya. Stacy? Gulat niya sabi. Anong ginagawa mo rito? Nag-shopping din po kami. Masiglang sagot ang bata. Kasama po namin si Daddy. Doktor po yung daddy ko, di ba? I told you po. Tumango siya habang nakangiti. Tapos sabi po ni Daddy, bad po sa health and junk foods. Napatingin siya sa mga hawak niyang chips. Tahimik niyang ibinalik ang mga yon sa shelf. Mas may disiplina pa yata ang 7 taong gulang kaysa sa kanya kahit nurse siya. Tama ka, sweetie. Sabi niya. Hindi good sa health and junk food. Ang galing mo naman. Stacy! Napalingon silang dalawa nang marinig ang isang mataray na boses. Nakikipag-usap ka na naman sa stranger! Dumating na naman ang kakambal nitong si Stella. Nakakross pa mga braso na parang maliit na bodyguard. Siya na naman! Sumbong agad ni Stacy. Pasaway ka lang talaga, sagot ni Stella. Sinabi na ni Daddy. Inaaway mo na naman ang kapatid mo. Napalingon si Claire sa bagong dating. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanila. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino yon. Si Stacy kasi, Daddy! Reklamo ni Stella. Ilang beses ko na sinabi sa kanya na huwag makipag-usap sa stranger Napangiti si Claire. Hi, Doc Theo. Bati niya. Nice to see you again. Napatingin sa kanya si Theo, bahagyang nagulat. Pangalawang beses na. Dagdag pa niya. Pangalawang beses nga. Sagot ni Theo. Tinuro niya ang 2 bata. And yeah, mga anak kong kambal. Si Stella ang panganay, si Stacy ang bunso. Bigla siyang tinignan nito na may halong pagdududa. Ikaw siguro yung palaging sinusumbong sa akin ni Stella. Yung kapitbahay namin kinakausap ni Stacy. Napakunot ang noon ni Claire. Hep-hep? Sabi niya habang nakataas ang kamay. Huwag kang mambintang dyan hindi ko alam na taga rito ka. Patagal ko nang pinagawa ang bahay ko dito. Bahagya siyang umiti. Mukhang hindi lang tayo 2 beses na magkikita sa labas ng ospital do. A deal is a deal. Magkakilala po kayo? Biglang singit si Titi, tuwan-tuwa. I told you, ate, mabait ang kapitbahay natin. Friends sila ni Daddy. Hindi na nakasali si Claire sa usapan. Tinapos na lang niyang pamimili dahil naghihintay si Mara sa bahay. Ang tagal mo naman. Bunga agad ni Mara na makauwi siya. Kanina pa ako nagugutom. Kinuha nito mga grocery bag sa kanya. Tulungan na kita magluto, sandali. Sabi ni Mara habang nakangiti ng pilya. Bakit parang masaya ka? Hindi Depensa agad ni Claire.
Pero may kwento ako sa'yo. About sa balatang palagi mong kinukwento sa akin? Tumango siya. Oh, nakita mo ulit? Tapos na-realize mo ulit na gusto mong magkaanak. Mas malala pa. Huminga siya ng malalim. Kilala mo kung sino yung daddy nila? Napakunot ang noon ni Mara. Sino? Si Theo. Napasinghap si Mara. Doc Theo? Halos mapasigaw ito. Exactly! Excited na sabi niya. Sina Stacy at Stella, sila yung kambalyang anak. Kaya damihan natin ng luto. Napatas ang kilay ni Mara. Bakit? Ihatid natin sa kapitbahay. Hindi na niya pinatulong si Mara sa pagluluto. Gusto niya kasing patunayan na kaya niya magluto na masarap at hindi lang puro take-out ang alam niya. Pagkatapos niya magluto ay nilagay niya ang pagkain sa isang lagayan. Hindi ka pa kakain? Tanong ni Mara. Later. Diretso siyang lumabas at tumawid sa kabilang bahay. Nag-doorbell siya. Ilang segundo lang bumukas ang pinto. Si Theo ang nagbukas. May kailangan ka? Diretso nitong tanong. Napasobra ng luto ko eh. Sagot niya habang inaabot ng lalagyan. Sa inyo na to, masasayang lang sa bahay ko. Tinanggap yon na lalaki. Salamat ah. Sandali itong natahimik bago nagsalita ulit. Nga pala, tungkol doon sa fever mo. Ano ba talaga yon? Hindi ko kasi masyadong naintindihan. Umuo lang ako noon para tumigil ka na sa kakakulit. Di ko alam na seryoso ka pala. Akala ko lasing ka lang. Napanguso si Claire pero pinilit niyang umiti. Hindi naman ibig sabihin na magiging tayo talaga. Paliwanag niya. Kailangan ko lang ng taong magpapanggap na boyfriend ko para tigilan na ako ni Mami sa pagrereto sa akin sa mga hindi ko kilala. Magpapanggap lang tayo. Ipapahalata natin na may something sa atin para makarating ang chismis kay Mami. Pagkatapos, ipapakilala kita sa kanya. Sigurado akong titigil na siya. Tahimik na nakanig si Theo. Pagkatapos ay tumango ito. Sige, anito. Magpapanggap lang naman. Ngumiti si Claire. Good. Sandali siya nag-isip bago nagsalita ulit. And pwede mo ba akong ipakilala sa mga anak mo bilang girlfriend mo? Hindi. Diretso at matigas ang tono nito. Hindi ako magsisinungaling sa mga anak ko. Yun lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Dagdag ni Theo. Hindi ko idadama yung mga anak ko. Napanguso siya tumango. Valid naman ang dahilan nito at aminado siyang sumobra siya sa hili. Gusto lang naman niyang maranasan kahit sandali kung paano maging ina, pero mukhang hindi talaga papayag si Theo. At ayaw na rin niyang kulitin ito. Baka bigla pa nitong bawiin ang pagpayag na magpanggap na boyfriend niya. Hindi alam ni Claire kung kailan sila nagsimula, pero ang mahalaga ay nagkaintindihan na sila ni Theo kung ano yung gagawin. Huy, hinahanap ka ni Doc Theo. Agad na sabi ni Mara na magkita sila sa hallway. Napakunot ang noon ni Claire. Bakit naman? Di ko alam, basta hinahanap ka. Pinuntahan niya si Theo. Bakit mo ako pinatawag? Para sa'yo, love. Inilabas itong kamay na nakatago sa likod. May hawak itong bulaklak at pagkain. Nag-lunch ka na? Nanlaki ang mata niya at wala sa sariling tinanggap ang mga yon. Love, nag-lunch ka na ba? Ulit ni Theo. Hindi pa. Magla-lunch na sana ako pero sinabi ni Mara na hinahanap mo raw ako. Akala ko may mahalaga kang sasabihin. Tara, sabay na tayong kumain. Hindi pa rin ako kumakain. Kinuha nito ang dala niyang pagkain. Ikaw na lang humawak ng bulaklak. Magkasabay silang naglakad papuntang cafeteria. Nanigas ang katawan ni Claire nang hawakan ni Theo ang kamay niya. Pagdating nila ay napatingin ng ibang tao sa kanila. Inilapag niyang bulaklak sa mesa. Uupo na sana siya nang hilahin ni Theo ang upuan para sa kanya. Thank you. Naiilang niyang sabi. Umupo ito sa tabi niya. Smile, Claire. Bulong nito. Akala ko ba kailangan nating maging sweet in public para makarating sa mami mong director ang balita tungkol sa atin? Bakit ganyan ka umasta? Ayaw mo na ba? Titigil na ba tayo? Ito naman si baby ko, hindi mabiro. Ngumiti siya at sinubuan ito ng pagkain. Say, Mukha nagulat ito sa ginawa niya pero napangiti rin at sinabayan siya. Halos araw-araw nilang ginagawa yon para makarating ang chismis sa mami niya. Maging si Maray nagulat sa pagiging sobrang close sila. Hindi talaga ako makapaniwala sa inyo. Natatawang sabi ni Mara. Ang landi niyong dalawa, kahit ako naluloko niyo.
Kung hindi ko lang alam na ginagamit mo si Doc Tio para tigilan ka ng mami mo kay Doc Andrew, baka naniwala na rin ako sa relasyon niyo. He's a good doctor. Sagot niya. Hindi nga nagtagal ay umabot din si mami ni Claire ang balita. Umabot sa akin ang balita tungkol sa inyo ni Doc Tio. Sabi ng mami niya. Ano bang kalokohan nito, Claire? Bakit parang ayaw mo na, mami? Matapang niyang sagot. Akala ko ba gusto mo magkaroon ako ng makakasama sa buhay? Doktor si Tio. Hindi niyo kailangang pilitin si Doc Andrew para pakasalan ako. Napabuntong hiningang mami niya. Ay, hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Nakakagulat lang ang lahat. Anyway, ipinatawag kita para sabihin na uuwi ng daddy mo sa Makalawa. May family dinner tayo. Okay, ma'am. Pag-uwi ni Claire sa bahay ay nagluto agad siya ng pagkain. Ang dami mo naman niluto. Reklamo ni Mara na makitang magulong kusina. Sabi nito ay hindi na siya pupuntahan sa bahay niya pero lagi namang naroon. Ibibigay ko sa mag-aama, sagot niya. Pagkatapos magluto ay dumiretso siya sa kapitbahay. Si Tio nagbukas ng pinto. May kailangan ka? Napasobra kasi yung niluto ko. Sa inyo na lang ito. Inabot niya ang pagkain. Tinanggap yun ng lalaki. Hindi mo naman kami kailangang paglutuan, sabi nito. Hoy, hindi ko kayo pinaglutuan Napasobra lang talaga. Depensa ni Claire. Napailing ito. Napaka-defensive mo naman. Totoo nga. Gumiti ito bago muling magsalita. May importante ka bang sasabihin? Narinig kong pinatawag ka ng mami mo. Umiling siya. Mahinang natawa si Tio. Para ba nakumpirma na sinadya niya magluto ng marami? Hindi na lang siya nakipagtalo at wala rin naman siya magagawa. Pasok ka, sumabay ka na sa amin sa pagkain. Aniyaya nito sa kanya kapag kuwan. Iyon ang unang beses na pinapasok siya ni Tio sa bahay nito. Hi po! Bati agad ni Stacy pagpasok niya. Nagtataray pa rin si Stella na makita siya, pero napangiti lang siya dahil cute naman ito. Yay! May food ulit! Napatulan si Stacy sa tuwa. I love your cooking po. Sobrang yummy po ng mga pagkain niyo. Di ba, Ate Stella? Di naman masyado. Mataray na sagot ni Stella. Huwag ka pong maniwala sa kanya po. Nasasarapan po siya sa luto niyo. Bulong ni Stacy sa kanya. Tumango si Theo, parang sinasabi na totoo ang sinabi ni Stacy. Nahihirapan lang talaga si Stella na i-express ang sarili, lalo na't hindi pa sila ganoong magkakilala. Sobra natuwa siya habang kumakain kasama ang mga bata. Parang isang buong pamilya sila. Nakipaglaro pa siya kay Stacy pagkatapos. It's bedtime na, kailangan niyo na matulog. Sabi ni Theo sa mga anak. Good night po, Auntie Claire. Kumaway si Stacy. Good night, baby. Malambing na tugon niya. Good night din, Stella. Ngumiti siya kay Stella pero dumiretso lamang ito sa kwarto. Pagpasensya mo na yung panganay ko, sabi ni Theo. Nako, sa'y nagmana. Biro niya. Oo nga pala, may sasabihin pala ako sa'yo. Uuwi na si Daddy at sinabi ni Mami na magkakaroon tayo ng family dinner. I will be there. Sagot ito. Ilang beses na rin sila nakapag-rehearse kaya siguradong alam na ni Theo ang gagawin. Wala nang naging problema pa, kaya nang dumating ang araw ng pag-uwi ng daddy niya, pinakilala niya agad si Theo. Parents ko pala, si Doktora Cassandra, mami ko, at si Doc Jason ang daddy ko. And mom, dad, si Doc Theo po ang boyfriend ko. Pagpapakilala niya kay Theo at sa kanyang mga magulang. Good evening, ma'am and sir. Magalang na bati ni Theo. Good evening. Maupo na kayo at kakain na. Sabi ng daddy niya. Habang kumakain sila, napansin ni Claire ang pagsulyap ng mami niya kay Theo. Prente lamang ito nakaupo pero ramdam niyang atensyon. Biglang tumunog ang phone ni Theo. I'm sorry. Mabilis itong kinanselan tawag pero nag-ring uli yun. Sagutin mo na. Malamig na utos sa mami niya. Pasensya na po, saglit lang. Ani Theo, tumayo ito at lumayo upang sagutin ang tawag. Tahimik lang si Claire habang kumakain. Napansin niya nagbubulungan ang kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, naririnig ko kayo. Reklamo niya. Anong problema? Mukha namang masayat maayos. At isa pa, hindi ba gusto mo doktor ang maging asawa ng anak natin? Bakit ngayon ay parang ayaw mo pa? Tanong ng daddy niya sa mami niya.
mas bagay pa rin silang dalawa ni Doc Andrew. Sagot ng mami niya. Hayaan mong pumili si Claire na lalaking para sa kanya. Mahinahon na tugon ng daddy niya. Ayos lang sana kung normal na lalaki na pili niya, hindi yung may sabit. May sabit? Kumunot noon ang kanyang ama. May anak si Doc Tio, kambal. Hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend tapos bibigyan pa na responsibilidad. Hindi pa niya kayang alagaan ng sarili niya tapos mag-aalaga pa ng anak ng iba. Paliwanag ng mami niya. Kaya kong alagaan ang sarili ko simula pa nung 7 taong gulang ako. Tumayo si Claire, hindi na matiis ang sinasabi ng ina. Baka nakakalimutan niyo. Iniwan niyo ako. Hindi ka namin iniwan. Pinalagaan ka lang namin sa yaya mo. Depensa ng kanyang ina. Hindi niyo pala kaya mag-alaga ng anak. Nag-anak pa kayo. Hindi ko maintindihan. Alam ko hindi kayo nagpakasal for love. At alam kong plinano niyo lang ako para may tagapagmana kayo. Pero na-disappoint kayo na babae ako at dahil hindi niyo na kaya pang magkaanak, kaya tinanggap niyo na lang ako. Huwag niyong mamaliitin si Theo sa harap ko. Mas mabuti ba siya magulang kesa sa inyo? Matapang na pagtatanggol niya kay Theo. Claire! Sigaw ng daddy niya sa maotoridad at tinig. May problema ba? Tanong ni Theo pagbalik. Wala, tara na. Sagot ni Claire saka hinawakan ng kamay ni Theo at hinila ito paalis. Tahimik siya habang nagmamaneho ang lalaki. Hindi ito nagtatanong kung ano nangyari. Sorry. Paghingi niya ng paumanhin maya-maya. Para saan? Kunot noon itong tanong, umiling lang siya. Salamat sa oras mo. Anya, pagparada ng sasakyan at saka dumiretso sa bahay niya. Sandali lang. Habol ni Tio sa kanya. Huminto siya at hinarap ito. Nagugutom ka ba? Tara sa bahay ko, pagluluto kita. Nakangiti nitong offer. Narinig ni Claire ang tiyan niya, kaya hindi na siya nakatanggi pa. Matulog na mga bata. Sabi ni Theo pagpasok nila sa bahay nito. Sino pala nagbabantay sa kanila kapag nasa trabaho ka? Tanong ni Claire. Kapatid kong babae, habang naghihintay sa susunod na board exam, siya muna nagbabantay sa mga anak ko. She's a future teacher. Nakangiting sagot na lalaki. Hindi pa niya nakakausap ang kapatid nito pero minsan na niya nakita. Pagkatapos magluto ay sabay silang kumain ni Theo. Kuya? Napahinto si Claire na marinig ang boses ng babae. Nandito ako sa kusina, Talia. Sagot ni Theo. Sino yung kasama mo? Hi. Bati ni Claire kay Talia. Oh, hi. Ikaw si Claire, di ba? Palagi kang kinakwento sa akin ni Stacy. Ako nga pala si Talia. Pakilala nito. Anong plano mo? Magte-take ulit ang board exam? Tanong ni Theo sa kapatid. Ay, pangatlong take ko na, hindi pa rin ako pumapasa. Hindi kasi ako kasing talino mo na isang take lang, pasado agad. Reklamo ni Talia, umupo ito sa tabi ng kapatid. Talia, hindi dahil ilang beses kang hindi nakapasa ay hindi na para sa iyong pagtuturo. Gusto mo ba ang subukan ulit? Gusto. Bulong ni Talia. So, you should start studying. May 2 buwan ka pa para mag-review. Huwag mo munang alalahanin ng kambal. Mag-hire muna ako ng nanny para alagaan sila. Mag-focus ka muna sa review. Ani Theo sa kapatid. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin. Pinagsilbihan ng lalaki ang kapatid at napangiti siya sa pag-aalaga nito. Kung ice cream lang si kuya, matagal na siya natunaw. Grabe ka makatitig, ang pula pa ng mukha mo. Bulong ni Talia sa kanya. Napatikim siya. Alam niyan delikado ng puso niya kay Theo. Agad siyang tumayo. Saan ka pupunta, Claire? Tanong ni Theo. Babalik na ako sa bahay. Salamat nga pala sa dinner. Ang sarap mong magluto. Pwede na kita maging asawa. Tarantang sagot niya. Malakas na natawa si Talia at panayang pang-aasar. Pwede na raw kayong magpakasal. Kantsaw ni Talia sa kapatid. In fairness, bagay kayo. I like her. Mabilis ang umalis si Claire, nahihiya sa sarili. Bakit yung pa sinabi mo? Napasigaw siya pagdating sa sariling bahay. Nakakahiya! Halos hindi niya mapakirapan na maayos si Theo sa trabaho ng mga sumunod na araw. Bakit parang iniiwasan mo si Doc Theo? May nangyari ba sa family dinner? Tanong ni Mara. Mara! Tili ni Claire sa ikinuwento ang lahat. Gaga ka? Tinawanan siya nito. Napanguso siya. Gaga ka rin!
Inis niyang hinilang buhok ng kaibigan. Akala mo hindi ko alam na boyfriend mo na si Doc Andrew? Biglang natahimik si Mara. Sorry, hindi ko na nasabi. Ikukwento ko naman. Sagot ito. Kwento mo later, back to work na tayo. Tapik niya sa kaibigan bago bumalik sa trabaho. Nang makasalubong niya si Theo, kahit nahihiya isinubukan niyang kumilos sa normal. Let's meet later, after work. Yun lang ang sinabi ng lalaki bago umalis. Nagtataka man ay hindi na siya nagtanong at hinintay na lang ang lalaki pagkatapos ng duty niya. Bakit nga pala? Tanong niya agad na magkita sila. Sabay na tayong kumain, may treat. Sagot ni Theo. Sumakay sila sa sasakyan nito at huminto sa isang restaurant. Nakahanap ka na ng nani ng kambal? Tanong ni Claire habang hinihintay ang order nila. Yeah, at nagre-review si Italia ngayon. Bumalik na siya sa kondo para makapag-focus. Sagot nito. Good to know. Nakangiti niyang tugon. If it's okay to ask, paano namatay ang ina ng kambal? Saglit itong natigilan at tumitig sa kanya. Namatay siya nung ipinanganak ang kambal. Hindi niya kinaya. Do you still love her? Mawawala ba yun? Of course, yes. Ramdam ni Claire ang kirot sa puso niya. Alam niyang wala ni siyang lugar sa puso nito. Mali ang magkagusto rito. Anyway, total nandito naman na tayo. May mahalaga akong sasabihin. Hindi na rin ako kinukulit ang parents ko tungkol sa pagpapakasal. At magkarelasyon na si Mara at Doc Andrew. Hindi ko na dapat sila problemahin pa. Thank you for your time. Itigil na natin tong pagpapanggap. Pilitang ngiting anunsyo niya. Kung ganun, pwede bang maging magkaibigan pa rin tayo? Awkward nang umiti si Claire at tumango. Wow! Ang isang Claire na friend zone! Pangasar ni Mara habang kinukwento ni Claire ang lahat dito kinabukasan. Hayaan mo na yan, i-burn na lang natin yan. Huwag na, ayos lang ako. Sagot niya. Medyo napangiti pero may bahagyan lungkot. Kahit natigil na silang dalawa ni Theo sa pagpapanggap ay hindi pa rin niya nakalimutang bisitahin ng mga bata. Lalo na't napamahal na rin ang mga ito sa kanya. Madalas kahit simpleng araw lang may bitbit siyang pasalubong para sa mga ito. Tulad ngayon. Dahil nasa trabaho si Theo, tanging ang nani ng kambal ang sumalubong pagdating niya. Hi po, Auntie Claire! Masiglang bati ni Stacy sabay hakbang palapit sa kanya. Nakasunod si Stella sa kapatid, tahimik lang pero halata ang interes. Hindi nagtagal, unti-unting nakuha ni Claire ang loob ni Stella na dati ay palaging mataray sa kanya. Alam mo po, Auntie Claire, nung dumating ka po sa life namin, ang ganda po sa feeling. Feel ko tuloy ito yung pakiramdam ng love ng isang mommy. Nakangiting sabi ni Stacy habang mahigpit na nakayakap sa braso niya. Hindi man siyang mami ng mga bata, ramdam niya ang init ng pagtitiwala at pagmamahal ng mga ito. Niyakap niyang kambal habang napapangiti sa sarili. Mamahalin ko kayong dalawa kahit hindi man ako ang mami niyo. Sabi ni Claire sa mga ito, marahan yon at puno ng pagmamahal. Sa simpleng sandaling yon, ramdam niyang kakaibang saya. Parang may maliit na pamilya na siya. Kahit panandalian lang. Pinatulog niya ang kambal at pagkababa niya ay nakasalubong niya si Theo sa sala. You're here. Kumain ka na ba? Halika, kumain ka muna. Sabi ni Theo. Ipinagluto siya nito bago sila tumambay sa bench sa labas ng bahay nito para huminga ng sariwang hangin. Hindi ka ba matutulog? Mukhang pagod ka. Straight ship mo eh. Napansin niya ang puyat sa mga mata nito habang tinitignan siya. Tahimik itong lumingon sa kanya. Sabay tanong. Bakit pagiging nurse ang pinili mo? Napabuntong hininga si Claire. Ay, alam mo, habang lumalaki ako, ramdam ko na hindi nagpakasal ang mga magulang ko for love. Pareho silang doktor, pero halos walang oras sa isa't isa. O sa akin. Kaya lumaki akong kasama mga yaya at natutunan ko maging independent ng maaga. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako ganun kapag bubuo ako ng pamilya. Gusto ko ng marriage na pagmamahal ang pundasyon. Pinilit nilang maging doktor ako. Family of doctors kasi at ako lang yung nag-iisang anak. Pero nagmatigas ako. Nurse ang kinuha ko. So nagrebelde ka? Hindi. Tinignan niya si Theo na matapang. Gusto ko makatulong pero gusto ko ring may oras para sa sarili ko. Alam ko naman na kahit doktor ka, may pahinga ka rin. Pero mas flexible ang schedule ng nurse kaya mas may balance.
Ayoko maramdaman na magiging anak ko na kulang ako pagbibigay ng pagmamahal o atensyon. Ayoko manlimos sila sa oras ko, katulad ng naramdaman ko. Tumango si Theo. Malalim ng tingin sa kanya, halatang naintindihan nito ang pinagmula ng kanyang desisyon. Doktor ka, paano mo nabibigyan ng oras sa mga anak mo? Tanong ni Claire, medyo nag-aalala. Masaya sila, mahal ka nila, buo sila. Ngumiti ang lalaki. Kapag mahal mo, gagawa ka ng paraan para makasama sila. Hindi naman araw-araw libre ako, pero hindi ko dapat kalimutan na ako isang ama. Sa mga sandaling yun, naintindihan niya ang lahat. Ang ibig sabihin ng pagmamahal ay paggawa ng paraan. Lalong napamahal siya sa maliit na pamilyang yun. At siguro may choice naman noon ng mga magulang niya para bigyan siya ng oras, pero ayaw lang gawa ng paraan ng mga ito. Kinabukasan, pagkatapos ng tanghalian, ay naisip niyang pumunta sa kapitbahay niya. Saan kayo pupunta? Tanong ni Claire na mapansing pormalang pananamit ni Tio at ng kambal. Death anniversary po ng mami po namin, Auntie Claire. Sagot ni Stella. Sama ka po? Dagdag ni Stacy. Nahihiya siya pero napangiti sa paanyaya. Ayos lang ba? Sakto, nakaputi ka. Perfect na yan. Tara na. Ani Theo. Nagtungo sila sa sementeryo. Pagdating doon ay masayang kinausap ng kambal ang kanilang ina. Hi po, Mami! Huwag po kayong mag-alala, masaya po kami rito. Masigla ang boses si Stacy. Napangiti si Claire sa kainosentehan at kagalakan ng mga bata. Habang nakatayo sa tabi ng lapida, bigla siyang may naisip. Pwede bang ipaubaya mo na sa akin ng mag-aama mo? Aalagaan ko sila. Mamahalin ko. Pangako ko yan. Anya sa isip habang nakatingin sa lapida. Sobrang bigat ng damdamin niya. Kaya pagkatapos, umuwi na lang siya kahit iniimbitahan pa siya na mag-aama sa bahay ng mga ito. Pagdating sa bahay niya ay naroon si Mara. May problema ka ba? Tanong nito. Umiling siya. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang damdamin niya. Mahal na mahal ko siya. Pero bakit ang hirap? Bakit parang hindi niya ako nakikita? Napaluha siya na maalala ang kalagayan. Mahirap magmahal sa taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Mahirap talaga, Claire. Ani Mara saka siya niyakap. Pero hindi naman din imposible na isang araw ay ma-realize niyang mahal ka na rin niya. Ang hirap pakipagkompetensya sa taong wala na. Bulong niya sa sarili. Alam niya na kahit anong pigil sa puso niya, iniibig pa rin niya si Theo. Hindi niya sinasadya pero tinamaan talaga siya sa lalaki. He was everything she wished for a man. Dagdag pa na nakita niya kung paano nito mahalin ang mga anak. Ang katulad nito ang nanaisin niyang maging ama ng mga magiging anak niya. Pero paano ba? Paano ba yun mangyayari kung ang puso nito ay kasama yatang nailibing ng asawa nito? Free ka ngayon? Salubong sa kanya ni Theo, isang araw na kalalabas niya lang ng bahay. Kakain sana tayo sa labas kasama mga bata. May date ako ngayon pasensya na. Hindi ka pa rin ba tinitigilan ng mga magulang mo? Pwede mo naman sabihin sa kanila na nagbalikan na tayo. Umiling siya. Ayaw na niyang isugal pa ang puso niya. Sumakay na siya sa kotse at nakipag-meet sa ika-6 na lalaking ipinakilala sa kanya ng mami niya. Ngunit katulad ng iba, ay natapos ang date na ganun pa rin. Hindi pa rin interesado sa iba. Ayaw niyang umuwi sa bahay niya kaya nagtungo siya sa bahay ng mga magulang niya at dumiretso sa kanyang silid. Napapansin kong pagiging maputla mo. May problema ba, anak? Tanong sa kanya ng daddy niya. Wala po. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Pero gusto kong malaman kung anong pinagdadaanan mo para naman kahit papaano'y matulungan kita. Wala po, daddy. Hindi na rin siya kinulit pa ng ama. Makalipas lang ang ilang araw ay may pa-blind date naman sa kanya ang mami niya. Kaya pagkatapos ng shift ay dumiretso siya sa isang restaurant. Hindi rin nag-work kaya umalis din siya agad. Nakipag-date ka na naman? Natatawa pang tanong ni Theo na makasalubong niya ito. Anong ginagawa mo rito? Wala, hinihintay lang kita na matapos sa date mo. Nakangiting tugon nito. Aalis na ako. Sandali lang, napansin ko kasi hindi mo natapos ang pagkain mo. Ang dami niya kasing dada, nakakairit ang boses niya. Reklamo ni Claire. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo magawang tanggihan ng mami mo ngayon. Patagal ka na rin naman sumusuway, bakit hindi ka na lang sumuway ulit ngayon?
Tama ng pagpunta mo sa mga blind date na sineset ang mami mo. Kung ayaw mo, wala naman sila magagawa. Don't be stupid. Pangre-real talk pa nito sa kanya. Mabilis siya nakadama ng inis dito. Oo na, stupid na ako. Ang stupid ko dahil umibig ako sa'yo. Umibig ako sa taong hindi pa tapos mahalin ng asawa niya. Matagal na siyang wala pero hindi mo pa rin mabitiwan. Bakit hindi na lang ako? Mahirap ba akong mahalin? Malakas yan sigaw at pinagsusuntok pa ang dibdib nito. Clear. Tumalikod na siya at umalis sa roon. Nakakahiya ang ginawa niya. Bakit ba siya nagpapadala sa damdamin? Dahil sa pag-amin niya kay Tio, hindi niya magawa pang humarap dito. Alam naman niyang wala ng pag-asa pa. Wala siyang ibang mapagsabihan sa nararamdaman niya dahil nasa ibang bansa si Mara kasama ang boyfriend nito. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang magmukmok sa silid niya. Trabaho at bahay lang ang gawin niya parati. Doon muna rin siya umuwi sa bahay ng mga magulang dahil ayaw niyang magkasalubong sila ni Tio. Anak, pasok kami ha? Narinig yan sabi ng mami niya. Pumasok ito kasama ang daddy niya. Napapansin namin lately na wala ka sa sarili mo. Dahil ba ito sa mga pinapadala ko sa lalaki? Ma'am, please, tama na. Wala po ako sa mood para makipagtalo. Mabilis siya nagtalukbong ng kumot. Anak, gusto lang naman naming malaman ng mami mo kung ano nangyayari. Kung ano problema. Mahina ako na sabi ng daddy niya. Alam kong hindi ka nasanay na sabihin sa amin dati pa kung anong problemang pinagdadaanan mo. Pero gusto naming bumawi sa'yo. Pagbigyan mo sana kaming mga magulang mo. Tinanggal ni Claire ang kumot at umupo sa kama niya. I'm sorry, anak. Hindi ko napapansin ang paghihirap mo. Nag-focus ako sa pansarili kong gusto. Iniisip ko kung ano yung sa tingin ko ay makabubuti sa'yo, na hindi ko man lang napansin kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Hindi na ulit kita bibigyan ng sakit sa ulo. Hahayaan na kita sa mga gusto mo. Mahinahon na sabi ng kanyang ina. Patawad kung hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Pasensya ka na kung buong buhay mo pakiramdam mo. Pinapakialaman kita. I'm really sorry. Sana mapatawad mo pa kami. Hindi pa po kayo humihingi ng tawad, ay pinatawad ko na po kayo. Ganyan ko kayo kamahal. Mahal na mahal ka rin namin. Nakangiting sagot ang daddy niya. Mahigpit niya niyakap ang mga magulang. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kasaya ang puso niya. Pero bakit ka nga malungkot? Tanong ng mami niya. I'll tell you when I'm ready, Mama. Samantala, umupo si Theo sa dining area at kumain. Palagi pa rin niyang naiisip ang pag-amin ni Claire sa nararamdaman nito para sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya. Naghalo-halo ng lahat. Bakit ka nagmumukmuk dyan? Pangasar sa kanya ni Talia. At bakit ka nandito? Wala ka bang review? Nako kuya, kung namimiss mo si Claire, bakit hindi mo nalang puntahan? Nagpapakipot ka pa dyan. Kapag patuloy mong dinenay ang pag-ibig mo para kay Claire, baka magsisi ka sa huli. Pinagsasabi mo. Inis niyang sabi sa kapatid. Bumalik ka na sa kondo mo. Kuya, matagal nang patay ang asawa mo. Pakawalan mo na siya. At wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Alam kong kaya hindi mo makalimutan ang asawa mo dahil sinisisi mo sarili mo sa pagkamatay niya. Aksidente lahat ng iyon, kuya. Sino ba mag-aakala na mamamatay ang asawa mo sa panganak? Wala. Pero mas pinili ko ang kambal kaysa sa kanya. Giit niya. Kuya, alam naman natin pareho ng asawa mo na nagpasya. Siya nagsabi na kung magkaroon man ng problema, pipiliin at pipiliin mo ang kambal. Pakawalan mo na siya, kuya. Sigurado akong magiging masaya siya kapag nakita ka niya masaya. At alam kong alam mo na nakikita mong masaya mga anak mo kay Claire. At saka mabuti ang pakikitungo ni Claire sa kambal. Tama na yung pagparusa mo sa sarili mo. Tama ng pagtanggi sa katotohanan ng mahal mo rin si Claire. Sige na nga, may exam pa akong poproblemahin. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng kapatid. Nakikita niya si Claire sa ospital ngunit hindi naman niya nakakausap. Mas lalo niyang namimiss ang dalaga. Hindi na rin ito dinadalaw ang mga anak niya. Kumusta na siya? Tanong niya sa kaibigan ni Claire na si Mara isang araw sa ospital. Bakit hindi mo siya tanungin ng personal? Pabalik na tanong nito. Kung pwede lang matagal ko na sanang ginawa. Alam mo, Theo, kung gusto mo talaga maging maayos kayong dalawa ni Claire, ayusin mo muna yung nararamdaman mo para sa kanya. Nasa in denial stage ka pa eh.
Umiling siya. Alam ko na. Alam ko na kung ano nararamdaman ng puso ko para sa kanya. And I am here para sana humingi ng tulong sa'yo. I am planning to confess bukas ng gabi. Marami pa siyang sinabihan. Pati ang mga magulang ni Claire ay hinarap niya. Hiningi niyang kamay ng anak na mga ito. Pasensya ka na sa mga sinabi ko sa'yo. Pero ang sagot, hindi mo makukuha sa amin kung hindi ay na kay Claire lang. Mahinahon na sabi sa kanya ng mami ni Claire. Alam ko po, may gusto lang po sana akong hinging pabor sa inyo. Sa kanya sinabi sa parents ni Claire ang plano niya. Sa kabilang banda, hindi alam ni Claire kung bakit siya pinagbibihis ni Mara magkita raw sila. Akala niya ay simpleng pagkikita lang yun, pero nagtaka siya nang may sumalubong sa kanya mga bulaklak. Tiyo? Nagtatakang tanong niya na mapansing may dala itong malaking buke. For you. Inabot ito sa kanya ang bulaklak. Anong meron? Kunot noon niyang tanong. Maya-maya ay nagsilabasan ng mga mahalaga sa buhay niya na may dalang mga letra at nang mabuo yun ay nabasa niyang tanong na, Will you be my girlfriend? Napakurap siya sa gulat. Hindi niya alam kung namamalikmata ba siya o ano. Mahal kita. Sorry kung naduwag ako nung una. Sorry kung dati pa lang itinatanggi ko ng totoo ko nararamdaman para sa'yo. Ngayon natauhan na ako. Sigurado na ako. Di ko ito naramdaman dahil sa nasanay ako na nandyan ka. Kung hindi dahil mahal kita at wala nang ibang paliwanag pa. Mahal kita, Claire. Napangiti siya. Tila may humaplos sa puso niya nang marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Theo. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya mga magulang niya, ang kaibigan niya at ang nobyo nito. Ang kapatid ni Theo at ang kambal nitong anak. Mahal din kita. Is that a yes? Of course. Sa sobrang saya ay nabuhat siya ni Theo at inikot. Pagbaba sa kanya ay hinalikan siya nito ng magaan sa labi. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa gilid. Yay! May mami na tayo! Sigaw ni Stacy, tumakbo palapit sa kanila ang kambal. Alam kong hindi ko mapapalitan ng mami niyo at wala akong balak na gawin yun. Dahil kahit pagbalibaligtarin man ang mundo, sa kanya pa rin kayo galing. Pero pangako ko sa inyong dalawa na mamahalin ko kayo na parang sarili kong mga anak. Hinaplos niya mga pisngi ng kambal. Mahal ka rin po namin. Nakangiting sabi ni Stella. Naiyak siya na marinig yon. Niyakap niya mga ito. Hindi nagtagal ay kinasal din sila. Hindi engrande pero payapa. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan din sila ng isang anak na lalaki. Kinailangan ni Claire na mag-resign dahil ayaw niyang lumaki ang mga bata na pareho silang abala sa trabaho ni Theo. Hindi naman siya napilitan na gawin yon. Siya pa nga nagsabi sa asawa niya na gusto niya muna mag-focus sa pagiging ina at wala naman itong tutol. Suportado siya nito kaya huwag daw siya mag-alala. Akala ni Claire noon ang unang pag-ibig niya ay mananatiling isang tahimik na damdamin, isang pagmamahal na hindi kailanman magiging kanya. Minahal niyang isang lalaking may pusong minsan ang nasaktan at akala niya ay habang buhay na lamang siyang manonood mula sa gilid. Ngunit natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa kung sino ang nauna, kundi kung sinong pinipiling manatili. At isang araw, sa paraang hindi niya inaasahan, napagtanto niyang ang pusong akala niyang hindi niya kailanman maaabot ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa huli, natagpuan ni Claire ang pag-ibig na matagal niyang hinintay. Hindi perpekto, hindi planado, ngunit totoo. At doon niya napagtanto na minsan, ang happily ever after ay nagsisimula sa pusong handang magmahal kahit akala nito ay wala ng pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!